Isang sikat na bokalista ng bandang Aegis na noon ay tumutugtog lamang sa bansang Japan. Hindi niya akalain na sisikat ng kanilang banda sa Pilipinas dahil ordinaryong banda lang naman sila na tumutugtog sa Japan at sa iba pang bansa. Sumailalim sa operasyon sa baga pagkatapos ng mga komplikasyong malapit sa kanyang hininga at baga. Siya ay bumalik sa paggawa ng musika bago ipinasok sa ICU dahil sa kahirapan sa paghinga, kung saan natuklasan ng mga doktor na ang kanyang mga baga ay napuno ng tubig. Ang mga awit ay nanirahan sa California, United States ng mahigit 8 buwan para sa chemotherapy at nagplanong bumalik sa Pilipinas upang gugulin ang kanyang mga huling sandali kasama ang kanyang mga anak. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Mercy Sunot at ang bandang Aegis dito lamang sa Sa February 1 and 2, 2025 ay nakatakdang ganapin ang Free Valentine Concert na may titulong Halik sa Ulan ng Pinoy rock band na Aegis. Pero hindi na kompleto ang grupo dahil sa pagpanaw ng isa sa mga lead vocalist na si Mercy Sunot. Pumanaw si Mercy dahil sa cancer sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California noong gabi ng November 17, 2024. November 18 ng umaga sa Pilipinas. Siya ay 48 years old lamang. Kinumpirma ng Aegis sa pamamagitan ng kanilang official Facebook page ang malungkot na balita. Noong November 6, nagdiwang si Mercy ng kanyang huling kaarawan. Sa pamamagitan pa rin ng isang video post, ikinuwento niya ang lungkot na nararamdaman dahil nag-iisa lamang siya sa Amerika para sa pagpapagamot. Last November 8, dumalo si Mercy sa show ng veteran singer na si Eva Eugenio sa Hayward, California. Hindi kasali sa event si Mercy pero nang matapos ang show, hiniling ng audience na kumanta siya ng ilang kanta bilang special treat. Pagkatapos ay tumanggap siya ng mga regalo. Sa oras na iyon, sinabi niya sa ABS-CBN News na 7 buwan na siyang nasa US at maayos ang kanyang pag-react sa kanyang chemotherapy. Binanggit din niya na naka-schedule siya para sa operasyon sa baga noong November 12. Noong November 16, sinabi ni Mercy na nag-request siyang lumipad pabalik sa Pilipinas ayon sa kanyang kaibigan na nakabase sa California. Ngunit hindi siya nabigyan ng green light dahil sa kanyang mahinang kondisyon. Kinabukasan, sumuko siya dahil sa maraming organ failure. Pumanaw ang miyembro ng Aegis band na si Mercy Sunot matapos ang kanyang pakikipaglaban sa lung cancer. Kinumpirma ng OPM Rock Band ang kanyang pagpanaw sa isang Facebook post na binibigyang diin na matapang niyang nilabanan ang kanyang laban sa kanser. Nagluluksa ngayon ang buong entertainment industry dahil sa pagyao ni Mercy na talaga namang ikinabigla ng kanyang mga supporters at kaibigan sa entertainment industry. Mahirap paniwalaan na ang isang grupong pangmusika ay maaaring tumagal ng ganito katagal sa negosyo ng paggawa ng musika. Paglalakbay sa mga dayuhang lugar, pagbabahagi ng karanasan, kwento at buhay. Tunay na naging isang pamilya ang banda pagkatapos ng mga taon ng pinagsasaluhang karanasan. Isa pa, hindi lang sila isang pamilya. Dahil sa iba't ibang pinanggalingang lugar sa bansa ng banda, tila kinatawan din ng mga miyembro ng Aegis ang 3 pangunahing isla ng Pilipinas. Galing sa Cagayan de Oro sina Juliet at Mercy Sunot ang mga lead vocalist. Si Stella ay mula sa Misamis Occidental. Si Vilma Golobiogo ay mula naman sa Manila. Samantalang ang bass guitarist Rowena Weng Pinpin ay sa Pampanga. Ang nag-iisang lalaking miyembro na si Ray Abinoha ay nagmula naman sa Leyte. Sa mga Aegian na ito, ang pagsali sa Aegis ang pinakamagandang nangyari sa kanila. Oo naman, dati na silang tumutugtog ng kanilang musika kasama ang ibang mga grupo. Ngunit noong magsama-sama sila bilang Aegis, naramdaman nila ang matibay na samahan na ito. Isang hindi nakikitang ugnayan na nakita nila sa lahat ng mga taon na ito. Bakit nga ba Aegis ang tawag sa banda? Ang pampanitika na kahulugan ng Aegis ay shield o protection.
napagdesisyonan nilang i-adapt ang salitang ito bilang pangalan ng kanilang banda dahil ipinahahayag nito ang nais nilang ibahagi sa kanilang mga tagapakinig ang mararamdaman kapag nakikinig sila sa kanilang mga kanta, ang pagiging protected mula sa pagiging malungkot. Hinango din daw ang pangalang ito mula sa pangalan ng kanilang producer. Karamihan sa mga napili nilang kanta para sa kanilang album ay mga love songs. Umaasa sila na makahanap ng mga magkasintahan ang kanilang mga kanta bilang proteksyon mula sa pagiging malungkot at broken-hearted. Lahat ng mga kanta na naitala ng AJ sa kanilang unang album ay isinulat ni Celso Abinoha, kapatid ni Ray at manager Jose A. Galindo. Ang mga ito ay mga kanta na isinulat 20 taon na ang nakalilipas at binigyan ng bagong buhay ng grupo. Sinabi ni Ray na ang kanyang kapatid ay isang mahusay na manunulat ng kanta at isang dating banda mismo, ngunit na-sidetrack ng ilang malungkot na personal na mga pangyayari. Ang kanyang mga kanta ay hindi kailanman napatugtog sa mahabang panahon hanggang sa dumating ang kanyang banda ng mga music maker mula sa Japan. Ang tagumpay ng mga kanta ng Aegis at Celso ay bumuhay sa dating natutulog na Celso na ngayon ay higit na inspirado kaysa kailanman na magsulat muli. Pagkatapos ng dalawang hit na album ng pop rock at country rock music, debut album na Halik at sophomore album na Mahal Kita, gusto ni Celso na disco ang susunod na album ng Aegis. Alpha Records issued an all-Christmas album for them, Paskong Pasko, which features hit songs Christmas Bonus at Sana'y Kapiling Ka Ngayong Pasko. Ang kanilang pang-apat na album na awit at pag-ibig ng mga kanta ay umiikot sa pag-ibig at sa sakit na kaakibat nito. Madaling makarelate ang isang tao sa kanilang mga kanta dahil ang mga kanta ay hango sa totoong buhay na karanasan. Labis na naantig si Celso sa tagumpay ng kanyang mga kanta at kung paano nakatutulong ang Aegis na ibalik ang mga kantang iyon mula sa limot. Ang mga miyembro ng banda ay ganoon din ang pasasalamat sa kanilang kompositor na si Celso Abinoha at sa kanilang mga tagapamahala na sina Ginoong Solito at Ginang Josie Galindo. Ang mag-asawa ay nagpapatakbo ng Aegis Talent Development and Management, isang kumpanya ng pamamahala na dalubhasa sa pagsasanay at pamamahala ng mga lokal na banda ng rock sa Pilipinas. Sinabi ni Mercy Sunot nang siya ay nabubuhay pa na hindi nila kailanman binalak ang isang aktibong karera sa Pilipinas, lalo na pangarap na maging recording artist at idolo ng masa. Para sa kanila, sapat na ang paghahanap buhay sa musika at pagtatanghal sa mga dayuhan sa club at lounge sa buong Japan. Sapat na para kumita sila ng kaunting lapad, mananatili sa magagandang hotel sa ibayong dagat, magpapakasawa sa mga masasarap na pagkain, at magkaroon ng karagdagang pera para ipadala sa mga nangangailangan na kamag-anak sa Pilipinas. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng Aegis kung saan kabilang si Mercy ay ang Luha, Basang-basa sa Ulan, Halik, Sinta, Natatawa Ako at Bakit. Pumanaw man ang isa sa mga miyembro ng bandang Aegis, mananatili pa rin sa masa ang pinasikat nilang mga kanta at patuloy mo pa rin maririnig sa mga kantahan ang kanilang makabagbag damdaming mga awitin. Paalam, Mercy Sunot ng bandang Aegis. Shout out kay Mercedes Carsola at Fabi Mendoza. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.